Kaprobinsya, good morning and welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kaprobinsya, i-update ko lang kayo sa nangyari dito sa amin na grabe ngayon mga kaprobinsya, sobrang lakas ng ulan dito kagabi. So grabe, sobrang putik. So ayan mga kaprobinsya, papakita ko sa inyo kung ano yung mga kalagayan dito ngayon ng aming lugar at ng lagayan ng aming mga native pigs na nasa labas lang nakatali. So tara mga kaprobinsya, samahan niyo ako sa aking pagpapakain sa aking mga native pigs at yung pakita ko sa kanila kung anong mga kalagayan nila ngayon. Pakita ko pala sa inyo, sorry. So yan, tara mga kaprobinsya. Probinsya dito ko na ngayon, nilipat ko yan kahapon si Buri. Dahil sa sobrang lakas ng ulan, ayan. Kasi wala namang laman dito mga kaprobinsya. So yan, diyan ko na lang nilipat dito si Buri. Para kahit papaano hindi tayo masyadong maputik yung, kasi yung lagayan doon ni Buri sobrang putik. Tapos kawawa naman si Buri kapag doon siya nilalagay sa maputik na yun. So yan, pinapasok ko siya dito para kapag pumalik na yung init, ilabas ko naman siya ulit kasi nasanay siya sa sa labas. So ngayon dito lang siya muna. Ito naman yung mga biig. Makain na sila. Ito naman yung inahin. Hindi pa ako nakapaglinis. So kahapon sobrang lakas ng ulan. Ayan yung mga putik, ayan, napunta dito. Ayan. Okay lang kahit para mataas dito ang portion. Pero dito kahapon daming putik dyan kay Buri. Kasi umapaw ito yung kanal na ito, ayan o. Nandun yan yung galing sa itaas. So ayan, ngayon bigyan ko pa yung aking mga alagang gansa. Hindi ko pa sila nabigyan. Ayan, hinihingi na sila. So bigyan natin. Mga kaprobinsya, super putik talaga yan. Sabi kasi 2 linggo na dito sa amin na maulan. At kapag hapon mga kaprobinsya, malakas yung ulan. Ay ngayon maputik ko. Kahit dito sa kanilang loob na kanilang ayan o. Ang kanilang sinisilungan na yung maputik din. Ayan, kumakain na rin yung alagang itik doon. So yan yung mga itik dati mga kaprobinsya na maliit pa. Ayan, ngayon malaki na sila. Ayan. Makain sila. Mga kaprobinsya, ito ngayon yung kalagayan dito. Yan. So, hindi ko ito mapapasok sa kulungan mga kaprobinsya kasi wala nang space doon. So lahat meron ng laman yung lahat ng mga kural. So ayan, tiis-tiis lang din yung baboy na ito mga kaprobinsya dito sa labas. Kasi yan o. Grabe, sobrang lalim na ng kanyang binungkal na lupa. Ito yung kalagayan niya mga kaprobinsya. Buti na lang dito siya nagbungkal at naliligo, doon siya natutulog sa itaas yun. Kasi paslant naman yung yung portion ng lupa na ito mga kaprobinsya. So doon yung kanyang tulugan at dito siya nagbubungkal sa ilalim. So ayan. Talaga mga kaprobinsya, yung mahirap kapag nasa labas yung mga ating alagang baboy. Okay lang kapag mainit yung panahon, pero kapag maulan, grabe yan, sobrang putik. Hindi naman kasi maiwasan sa mga baboy na ito, kailangan talaga nila na magganyan, yung mga magbubungkal ng mga lupa. So ganyan talaga maputik. So kailangan talaga na malayo sa mga bahay talaga yung mga baboy na nakatali sa labas lang, kasi ito yung gagawin nila oh. Kapag nasa harap ng bahay mo ito sobrang putik. So ayan. Yan yung panahon. Buti na lang yan oh. Kahit pa paano green na din yung mga paligid. Kasi 2 linggo na umulan dito yan. Yung mga hilamon nagsitubuan na. Tapos yan yung mga yan. Ang tawag dito sa amin mga probinsya sa Iloilo, udag. So yan oh. Madami na yung udag. So maganda ito na din gawing ulam o panggulay. So lang mga kaprobinsya, kukunin yung mga talbos niya at yan ipalagyan ng ng tawag dito ng gata. So masarap yan gawing ulam yung mga ganitong klase ng ng taro. Ayan. Ayan dito si Buri yan nakalagay. So kahapon mga kaprobinsya, sobrang lakas ng ulan. Nakawala si Buri. Tapos
kinuha ko na lang at doon ko na lang siya nilagay sa itaas kasi yan o. Kawawa talaga siya dito. Tapos meron din doong space. Tapos sobrang lakas na kasi ni Buri ngayon. So mas mabuti na din na nasa loob siya ng ano ng kulungan. Nasa dito siya mga kaprobinsya. Yan o yung mga kanyang tawag ito. Yung natalian niya na puno ng kawayan na yan o. Kinakain niya. Yan. Sobrang putik. Tapos dito pa rin oh. Yan yung gawin nating barako. Yan maputik din. Yung paligid dito. Pero okay lang din mga kaprobinsya kahit pa paano nag-ulan. So yung ating mga tanim na mga Madre de Agua yan oh. Napakita ko sa inyo. Yan na. Yun. So, mabilis lang nagtubo. Yan. Nagtubo na yan oh. Ilang araw pa lang mga kaprobinsya na tinanim natin. Ayan oh. Kasi malakas yung ulan. Siya talaga yung kaibahan na magtanim tayo ng mga Madre de Agua yan kapag malakas yung ulan. So mabilis talaga sila matubo. Ayan. Dito rin yung iba. Ayan. So ito talaga yung gusto ng mga mga alagang manok, itik. Yan na kakainin ito. Pero dahil mataas, hindi nila maabot yan. Hindi nila kinakain. So yung iba doon yan oh. Malayo kasi. Meron na ding mga tubo. Yung pinutulan natin, meron na si usbong na rin yung mga bago nilang mga tawag ito, mga dahon. So ayan. Yan nakikita na din yung ating mga saging na tanim. So ayan, tapos na siyang kumain. Dito meron pang tira. Dito. Tapos na din. So ayan dito. Ayan mga probinsya, nilagay ko yung bayabas doon sa kanilang pagkain. Ayan. Para kahit pa paano mga kaprobinsya yung bayabas na ito is mapakinabangan din. So yung bayabas na ito mga kaprobinsya binigay ito sa akin. Sa 2 araw na yon. Nakalimutan ko. Ayan. Sobrang baho na yan. Sayang na din na itapon natin. So yan, pakain na natin sa ating mga alagang biik. So ihalo natin sa kanilang sa kanilang feeds. Yan. Para mapakinabangan yung bayabas. Sayang na din kapag itapon mga kaprobinsya. Meron din itong mga vitamina makukuha yung ating mga alaga sa bayabas na ito. Kasi ngayon mga kaprobinsya sobrang lakas ng ulan ngayon. So yung mga bayabas is yung mga maraming luto kapag maraming mga hinog, kapag maraming puno kayo ng bayabas, so nalaglag lang sa lupa, ipakain nyo sa inyong mga alagang native pigs. Pwede din sa mga alagang itik, yan. Mga manok, kinakain din nila yan. Bigyan natin yung ating mga itik. Yan. So yan ngayon mga kaprobinsya, hindi pa lumalabas si haring araw at medyo makulimlim at medyo may konting ulan. Walang humpay na pag-ulan. So yan mga kaprobinsya, mag-ingat lang tayo sa mga posibleng landslide. So kung malapit tayo sa bundok, mag-ingat din. So dahil ngayon na panahon ngayon, maraming mga landslide dahil sobrang may lindol at malakas yung ulan. So yung portion ng mga lupa minsan iba hindi na masyadong kapit sa lupa. Sa mga yung mga lupa hindi na masyadong nakakapit. So yung iba kasi ginagawa ng kaingin or tinataniman ng mga mais. So mayroong mga portion na hindi na matibay yung mga lupa. So mag-ingat din tayo dyan sa mga gilid ng mga bundok na nakatira. So ayun mga kaprobinsya, maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming.